Sa pagdaan ng panahon, pataas ng pataas ang bilang ng childhood obesity sa Pilipinas at ibang panig ng mundo. Normal ba sa tingin ninyo ang ganito kalaki sa mga kabataan sa kasalukuyan? Ito ang datos ng increase by percentage ng obesity sa mga kabataan sa Pilipinas. 2003, nag-increase ito ng 4.9%. 2018, 11.6%. At noong 2021, 13%. Bakit nga ba tumataas ang bilang ng mga kabataan na may weight issues tulad ng pagiging overfat and obese? At bakit pabata din ng pabata nakakameron ng sakit sa puso, diabetes, at iba bang sakit na dati sa matanda mo lang madidinig? Noong dekada 80 pababa, iba ang lifestyle ng mga tao. Ang mga bata ay natural ang figura ng katawan, hindi malaki ang tiyan, at magigilas kumilos. Ang sakit lang noon, lagnat, trangkaso, sipon, tindas, at iba pa mga sakit na bunga ng mga viruses and bacteria. Hindi sagana noon sa sugary foods. Wala halos fast food, instant foods, tsaka junk foods. Ang pagkain noon, simpleng kanin, tinapay at pandesal. Pang-ulam na halos puro fresh sa palengke. Kapag naka-hotdog ka at ibang ultra-processed food na galing sa grocery stores, social ka na. Ang pansit, spaghetti at iba pang kauri ay nakakain lamang pag may okasyon. Kapag naman merienda time at walang available sa bahay na pagkain, nanunukit na lang ng prutas sa mga bata o anumang nasa paligid na seasonal na pagkain. Minsan pa nga, hindi alam ng kapitbahay. Ang tindahan nun, kukunti lang. Malalayo pa yung agwat. Kung hindi ka bibigyan ng pera ng magulang mo, hindi ka makakabili ng candy o ng junk foods. Kaya madalang na kumain ng matamis at ayamin ang mga bata noon. Wala din gaanong sugary drinks noon. At ang soft drinks, napakadaling makatikim. Dahil simple lang ang pagkain noon, kahit may carbohydrates ang ilan, aktibo naman ang lifestyle. TV at physical na laro lang ang libangan. Minsan, comics. Natulong din sa gawaing bahay ang mga bata noon. Kapag nagbunot ka ng sahig, pawisan ka na. Nangangahoy pa ng panggatong at nag-iigib ng tubig. Malayo ang nilalakad ng tao noon. Talagang active yung lifestyle. At ang gawaing bahay, puro mano-mano. Kaya mas maraming physical labor. Sa ganitong sitwasyon, yung carbohydrate sa pagkain tulad ng kanyang tinapay ay nagagamit ng muscles at hindi naiimbak bilang taba. Ano ang nangyari ngayon? Sa pag-boom ng fast food industry, pagdami ng instant foods at mga naglalabasang usong pagkain na di na maituturing na pagkain, nag-boom din ang childhood obesity at sakit na dati sa matanda mo lang madidinig na meron. Sa pagbabago ng pagkain, sumabay din naman ang sedentary lifestyle or yung limitadong galaw dahil sa teknolohiya. Ngayon, pag di makapagluto, nagpapadeliver na lang galing sa fast food or bibili ng comfort food sa labas. Ang grocery stores ay loaded ng fake foods. 70 to 80% doon ay ultra-processed food at puro may asukal, artificial ingredients, kasama mga inumin tulad ng soft drinks, energy drinks, sports drinks at mga kauri. Ang mga pagkain ngayon, dahil nga instant, mas madaling lutuin, madaling i-prepare, mas masarap, dahil maraming sangkap na kung ano-ano at talagang ginawang kaaya-aya sa dila at mas mura. Kapag gusto mong magmerienda, available ang pagkain at dikit-dikit ang tindahan. O kaya naman, andyan na sa kusina, nakaimbak na sa ref. Nagkalat ang maraming lumian sa murang halaga at mga murang kainan. Sa madaling salita, ang mga fake foods na maraming asukal at artificial na ingredients plus ang sedentary lifestyle ay nagresulta sa weight issues at sakit na dati matanda lang ang meron. Mas peke ang pagkain ngayon, mas mura. Mas tunay at sariwa ang pagkain, mas mahal. At dahil palatable or masarap sa panlasa ang murang pagkain tulad ng commercialized foods, ito ang malimit na binibili ng mas maraming tao. Then sa pagiging modern ng pagkain, modern din ang technology, advanced. Lumabas sa mga cellphones, tablets, computers, naglalakihang TV na unlimited ang palabas, automated at electrical appliances na nakakapagbigay ng entertainment at convenience sa gawaing bahay. Ang mga bata hindi naglalaro, pati gawaing bahay, magulang na ang nagawa. At habang nakatanghod sa screen, be it computers or tablets or cellphones or TV, may junk food o pagkain sa kamay. At maya-maya, punta sa kusina para mag-snack.
Pag naman nasa school ang mga kabataan, dadaan sa kung saan kainan kasama na yung milk tea or coffee shop. At doon, available ang mga murang donuts, ice creams, pastries, pasta, at kung ano-ano pa mga pagkain na matamis at masarap sa dila. Nabebenta ng sobra, kumbaga, ang mga kabataan. Nahilig sa pagkain ng katawan na wala namang nutritional value. Ang resulta, bumibigat kaysa normal ang timbang. At sa pagbigat ng timbang, kasamang naglalabasan ang mga sakit na pangmatanda. Ano ang kondisyon ng mga kabataan ngayon sa pagbigat? Mabigat kumilos, dapuan ng sakit, tulad ng ubo, sipon, lagnat, asma, madaling hingalin, at antukin. Sa pagdaan ng panahon, nadidevelop ang chronic disease. At dahil bata pa nga nasimula ng ganitong klase ng lifestyle, batang edad din sila nagkakasakit. Hindi tulad ng mga magulang natin noon na kung saang edad sila inabot ng ganitong lifestyle, doon din naman lalabas ang sakit, kaya iba-iba ang age bracket. Ang pinakabatang na-diagnose na may type 2 diabetes sa buong mundo ay 3 taong gulang from Texas, USA. Can you imagine? Just 3 years old. Sa Pilipinas, ang age na may na-diagnose sa kabataan ng chronic illness tulad ng type 2 diabetes ay nasa edad na 10 to 19 years old as of 2021 na datos. Can you imagine kung ang mga susunod na kabataan ay puro may chronic or lifestyle illness? Diyos ko, anong mangyayari sa ating mundo? Ibig sabihin, darating ang panahon na ang population natin ay puno ng may mga sakit na tao. Anong nagpapalala ng ganitong sitwasyon? Kapag hindi binago ng mga magulang or guardian ng mga bata ang pananaw pagdating sa ganitong sitwasyon, walang mag-break na generational cycle. Ibig sabihin, magsasalin-salin sa henerasyon ang maling paniniwala kaya walang katapusan. At patuloy lamang ang ganitong sitwasyon. Para may mabago, kailangan may magbago. Kailangan may baguhin. Marami pa ding magulang at mga medical authorities kasama ng mga doctors ang nagdududa na ang ugat ng lahat ng ito ay poor eating, dinagdagan ng sedentary lifestyle ng mga kabataan. Yung iba naman, wala talagang idea at may kanya-kanyang dahilan na bunga din lamang naman ng saling-dilang paniniwala. Ang malimit na pananaw ay, number 1, may lahi kami ng sakit na yan eh. At yun din ang sinasabi ng doktor, kaya akala ng maraming tao yun ang totoo. And number 2, sadya kaming tabain. Normal lang yan sa amin. What? Number 3, hindi kasi nag-exercise o nagalaw ang mga anak ko, kaya nalaki. Una, paano magiging lahi ang sakit na wala naman nung kauna-unahang panahon? Walang ganitong sakit ang ating mga ninuno dahil wala namang ganitong lifestyle noon. Hindi ibig sabihin no, na nagkasakit ng diabetes ang ina at lola mo ay ganito din ang sakit ng lola mo. Nagsimula yan sa henerasyon na inabot ng mga buhay na tao sa pamilya natin ang ganitong pagkain at teknolohiya. Sa madaling salita, ang minana ay lifestyle, hindi sakit. If you go to your doctor and you have any kind of chronic illness, they don't know what's going on with you, so they put the blame on you and prescribe you pharmaceuticals and say, you're gonna have this disease for the rest of your life. Just take this to be able to cope with the symptoms. They say to you, it's your genes. It's in your head. It's autoimmune, so your body's attacking itself. If genes would really make us sick, then why didn't we have these kind of sickness 100 years ago? Did our genes change nowadays? It's not that our genes are going bad. Pangalawa, may iba't ibang shape ang bawat tao. May payat na yun ang normal na figura niya, pero di naman malnourished. Meron namang malaki ang bulto na akala may mataba, pero yun ang normal naman para sa kanya. Ang hindi normal ay yung sobra na sa tamang timbang ng taba ang katawan mo. Yung hindi na tama yung ratio ng laman sa taba, ang akala ng iba, okay lang na mataba. Cute daw tingnan. Genetics ang shape, pero hindi genetics ang pagiging overfat at obese state. Kapag tayo ipinanganak, hindi tayo mataba agad. Hindi ito normal kahit cute ka pang tingnan. Kaya huwag nating i-normalize ang pagiging mataba sa pamamagitan ng mga ganitong katwiran. Kasi hindi ito makakatulong sa mga kabataan. Pangatlo, bagamat importante ang paggalaw o ehersisyo sa katawan, hindi ito ang numero 1 dahilan ng sakit at pagtaba. Ang 3 taong ba, katulad ng nabanggit ko kanina, nagkameron ng diabetes, pwede mong papuntahin araw-araw sa gym para mag-exercise at magsunog ng taba? Ang 10 taon ba na may fatty liver, kaya mong patakbuhin at mag-exercise araw-araw para lang matanggal ang kanyang taba sa atay?
Hindi pa ganon kalalim ang pagkaunawa ng mga bata sa ganung bagay, kaya hindi yun sustainable na solusyon na sila ay pag-exercising mo o kaya sila inataba dahil hindi sila nag-exercise. Ang alam nila ay kainin lamang ang inihain mo o bilhin ang gusto ng dila nila pag gutom sila. So with all those problems, anong gagawin? Wala tayong magagawa sa pag-unlad ng teknolohiya at pagdami ng junk foods. Pwede ka ba mag-rally sa labas at sabihin mong tanggalin ng junk foods o kaya tanggalin ng cellphones, no? Pero may magagawa tayo sa choice, lalo na kung may kakayahan naman ang ating bulsa. The question is, what are you willing to sacrifice for your children? Kaya mo bang mag-aral, mag-research, magturo at tulungan sila na mabago ang nakagawi ang eating habits? Kaya mo bang i-give up ng paunti-unti ang nakagawi ang eating habits, ikaw mismo bilang magulang? At itama ito na akma sa health goals mo sa pamilya o tatanggapin mo na lamang na normal ito dahil may gamot naman? Hindi ko itatanggi na ang gobyerno ay malaki ang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng kanyang mamamayan. Subalit, sa kasalukuyang sitwasyon, ano nga asahan mo? Mag-intay ka na lang ba sa action nila or pwedeng actionan mo na? Malaki ang role ng parents dahil sa bahay nasisimula ang unang pagkatuto sa wastong eating habits. Gaya nga ng sinabi ko, kung ano yung inihain mo, yun ang kakainin nila. Number 1, magluto at kumain ng lutong bahay gamit ang natural na sangkap. Nagawa natin yan noon, bakit hindi magagawa ngayon? Number 2, huwag mag-imbak ng junk food sa kusina at ref. Every time na meron diyan at accessible, syempre anong gagawin ng mga anak ninyo? Yan ang kakainin. Number 3, iwasan ang sugary, junk at ultra-processed foods. Hindi ito matuturing na tunay na pagkain. Ito ay mga naturingang fake foods, walang nutritional value, pero ginagastusan mo. Gusto mo bang gumastos ng pinaghirapan mong pera para sa pagkain na wala namang nutritional value na binibigay sa katawan mo, pero magbibigay naman ng sakit at sobrang taba sa'yo? Pagkatapos, gagastos ka naman gamit ulit ang pinaghirapan mong pera dahil may sakit ka na. Doesn't make any sense, di ba? Ituro sa mga bata at a very young age ang tamang lifestyle. Magulang ang mag-uumpisa para tularan ng bata. Kung ikaw, magulang, yun ang ginagawa mo, yun din ang ma-adapt ng mga anak mo. Hindi tayo nagtuturo sa mga bata by words alone. Nag-i-imitate ang mga bata sa atin through actions. If you cannot walk the talk, hindi ka nila susundin. Limitahan ang screen time. Ikaw ang magulang, bakit ikaw ang masusunod sa anak mo? Ikaw ang dapat susundin nila. Spend quality time na may physical activity sa mga anak. Ang tunay na bonding, hindi puro kainan lang sa restaurant or fast foods. Tapos, pag magkakaharap, cellphone naman ang puro hawak. Gumawa ng plan ng food for the week, pati budget na nakalaan sa pagkain na tunay tulad ng fresh meat, eggs, fish, gulay, at seasonal lang na putas. Hindi naman kinakailangang maging fancy ang pagkain para masabing masustansya. Kasi, ulitin ko, dati na siyang kinakain noon pa. We just have to go back to the basic eating habits katulad nung unang panahon. Limitahan lang ang indulgences, patikim-tikim ng konti, sa mga may asukal at huwag itong gawing part ng eating habits. Itanong ang kinain for the day ng mga anak and do not act as police para yung mga bata merong emotional safety kapag nag-uusap kayo. At pangwalo, huwag gawing treat o reward ang fast food. For example, anak, kakain ka sa Jollibee kapag nanalo ka. Iisipin kasi ng bata na ito yung tamang reward sa bawat paghihirap or accomplishment mo. Hindi pagkain ng junk foods ang tamang love language sa mga bata. Bagkus, inilalagay mo sa peligro ang buhay ng anak mo kapag ito ang nakagawian nyo. Ilan lamang ito sa mga pwedeng gawin, pero kung may alam pa kayo bilang magulang, please let me know sa comments down below. Sa buhay natin, we have to choose our heart. Mahirap mag-umpisa, ramdam ko yan. Mahirap magbago, pero mas mahirap pag walang binago at tinanggap na lang ang sitwasyon. Ang tamang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga anak natin ay yung mag-decide tayo na ang actions na gagawin natin sa kanila kasama na yung healthy lifestyle ay hindi sila mapapariwara, hindi lang sa present kundi pati sa future. Kapag nagawa natin ito ng consistent, may binago tayo, we will reap the reward. Reward na bunga ng decision natin na itama ang nakagawian. To start with your big why. Bakit mo siya gagawin? And how do you see your loved ones in the future? Sakitin at nakahiga sa kama? O masaya at malakas pa din kapag nagkikita-kita? Ang kabataan natin ang future at pag-asa ng bayan. Pero kung ang mga kabataan natin ay sakitin, paano sila magiging pag-asa ng bayan? Walang bright future with sickly and fat children. At lahat yan ay sa bahay nag-uumpisa.
There you have it, guys. Salamat sa pakikinig and I hope na may natutunan kayo. Paki-like, paki-share, and subscribe para matulungan nyo ako mag-spread ng good words. Till my next videos. Bye-bye.